Magandang araw pong muli mga ka-GSK. Ito po si Brother Abet ng GSK Healing Online. Muli ko po kayong inaanyayahan. Samahan niyo po ako sa loob po ng isang oras na ating pagninilay-nilay, pananalangin at paghingi po ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Sa oras pong ito, patuloy tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat po ng biyaya at pagpapala na ating pong natanggap sa buong panahon. Salamat sa biyaya ng buhay, kalakasan, higit sa lahat po, patuloy na kalusugan na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Tunay nga po na sa bawat sandali ng ating buhay, dapat tayo magpasalamat at magpuri sa ating Diyos. Sa oras pong ito, binabati po natin ang lahat ng mga kaparian, seminarista at mga Pacem Lay. Diyan po sa Pacem Missionary, binabati ko po kayo na nawa po kayo po ay datnan ng mapagpalang panahon na ito at mga mabuting balita ng kaligtasan ay ating pong matanggap at higit sa lahat ang biyaya ng kagalingan at pagpapala mula sa ating Panginoon ay ating pong matanggap. Mga minamahal, binabati rin po natin ang mga tagapakinig natin mula po sa Catholic Faith Defender. Ang mga CFD po sa Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga CFD priest, binabati ko po kayo at nawa po patuloy po tayong magpalaganap ng katotohanan tungkol po sa ating inang simbahan, pagmamahal sa ating Panginoon at pagsunod sa inang simbahan. Nawa po mga CFD fathers, brothers and sisters, patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Binabati rin po natin sa oras na ito, sa araw na ito, ang mga kapatid po natin sa servant communities, sa iba't ibang charismatic movement sa buong mundo na patuloy at walang sawang nagpupuri sa Panginoon. Kahit ho sa panahon ng COVID-19, hindi ho matitinag ang mga charismatic communities sa pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa ating Panginoon. Nawa po kayo po ay tayong lahat ay ingatan ng Panginoon sa panahong ito at patuloy nating luwalhatiin at dakilain ang kanyang pangalan. Sa oras pong ito mga minamahal, tayo po ay patuloy pong dudulog sa ating Panginoon para tayo po'y kanyang samahan, gabayan at pagpalain sa programa pong ito. Alam po natin na ang programang ito ay programa ng Panginoon na ipinagkaloob po sa atin. Kaya mga minamahal, samahan niyo po ako sa loob po ng isang oras na pagninilay at paghingi sa Kanya ng Kanyang mga salita. Gabayan nawa tayo ng Panginoon sa ating pagninilay sa araw na ito. Ngayon po ay araw po ng Martes, kapistahan po ni Saint Camillus at tayo po ay sama-samang dumulog sa Panginoon at hingin ang biyaya ng pagpapala sa Kanya. Samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka namin pinupurit, niluluwalhati. Ikaw ang Diyos na dakila, Ikaw ang Diyos na tapat, Ikaw ang Diyos na nagmamahal. Sa oras pong ito, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa patuloy na biyaya ng buhay, kalakasan. Higit sa lahat, Panginoon, biyaya na Ikaw ay aming makilala. Tunay, Panginoon, na kung kami lamang po ang magnanais na makasunod sa iyo, hindi namin ito magagawa. Kundi salamat, Panginoon, dahil nariyan po ang iyong grasya, nariyan po ang iyong habag at pagpapatawad. Panginoon, sa mga oras na ito, sa loob po ng isang oras, pangunahan mo po ang programa ito ng GSK Healing Online. Pagpalain ang mabuting balita ng kaligtasan na aming tutunghayan. Pagpalain ang magiging daluyan ng iyong mga salita sa araw na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isang nakikinig at nakasubaybay sa programang ito sa kani-kanilang mga tahanan. Dalangin po namin aming Ama na sa mga oras na ito, padaluyin po ninyo ang iyong espiritu ng katotohanan sa bawat isa. Ikaw nawa ang siyang madakila, ang katotohanan mo, Jesus, nawa ang siyang maitaas. At sa oras na ito'y winabaksin namin ang lahat ng galaw ng kadilim at panlilinlang. At tanging ang espiritu ng katotohanan ng Panginoong Jesus ang aming tinatanggap. At sa oras pong ito, padaluyin mo rin po, Panginoon Diyos, pagpalain mo rin po ang himpapawid na siyang daluyan ng iyong mabuting balita. Dalangin po namin, Ama, na ang bawat taong makasumpong ng programang ito, bawat taong makarinig na mabuting balita ng kaligtasan ay maitimo ito sa aming puso at bigyan mo kami, Ama,
ng grasya na ito'y aming maisabuhay. Sa iyo po namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang susunod na mga sandali. Sa pangalan ni Jesus, kaisa ng Espiritu Santo, sa panalangin ni Maria del Carmen na aming ina, magpasawalang hanggan. Amen at Amen. Prayer to take authority. In the name of Jesus, I take authority and bind all the powers and forces in the air, in the ground, in the water, in the underground, in the netherworld, in nature and in fire. You are the Lord over the entire universe, and I give you the glory for your creation. In your name, I bind all demonic forces that have come against us and our families, and I seal all of us in the protection of your precious blood that was shed for us on the cross. Mary, our Mother, we seek your protection and intercession with the Sacred Heart of Jesus for us and our families, and surround us with your mantle of love to discourage the enemy. Saint Michael and our guardian angels, come and defend us and our families in battle against all the evil ones that roam the earth. In the name of Jesus, I bind and command all the powers and forces of evil to depart right now away from us, our families, our homes, and our land. And I cast you at the foot of the cross to remain there forever. And I thank you, Lord Jesus, for you are faithful and compassionate God. Amen and amen. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
judgment done for you. The Gospel of the Lord. Salamat sa Panginoon sa mabuting balita na ating pong natunghayan. Tunay nga po na ang Diyos ay dakila at tunay po na Siya ay Diyos ng pagmamahal at himala. Sa oras pong ito mga minamahal, tayo po ay napakapalad sapagkat tunay po na ang Panginoon ay kumikilos sa ibang pamamaraan. Meron po tayong panauhin sa araw na ito. Siya po ang magbibigay sa atin ng mensahe para po sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Tanggapin po natin sa pag-ibig ng Panginoon ang ating minamahal na pare mula po sa Pacem Missionary diyan po sa Binangonan, Rizal. Ating minamahal Reverendo Padre Remigio P. Omamalin, Pacem. Mayong hapon mga kaigsuunan ko. Ngayon ay adlaw na Tuesday or Martes. Ako si Reverend Father Enzo Pungasi Pamain. And the gospel for today, this day, Tuesday, is about tungkol sa Gospel ni Mateo 11:20-24. Na ang ating Panginoon ay i-denounce niya ang mga cities which He performed most of His miracles because the people there did not change their ways. Ang sabi ng ating Panginoon na, "Alas, you Chorazin and Bethsaida, if the miracles worked in you had taken place in Tyre and Sidon, the people there would have repented long ago, sackcloth and ashes. But I assure you, for Tyre and Sidon, it will be more bearable." Yung mga kapatid na ang ating Panginoon ay nagsasabi talaga sa Chorazin at Bethsaida, "Woe to you," na that means na these people are really yung in misery, na sila ay talagang criticize ng Panginoon kasi ang ating Panginoon ay nagawa ng mga milagro dito sa Chorazin. At sabi pa naman ng ating Panginoon, "And you, Capernaum, na you lifted yourself up to heaven, you would be thrown down to the place of the dead." Dahil itong Chorazin, Bethsaida, at Capernaum ay the three cities na yun, doon sila ay ang ating Panginoon ay talagang He worked miracles. Dito nagawa ng mga milagro ang ating Panginoon, but ang mga lugar na ito ay hindi sila nag-repent, hindi sila nagbabago, hindi sila nag-change sa sarili nila. Even though the Lord Jesus has visited them, God who came down on earth has visited them. Yun ang nangyayari na ang ating Panginoon ay hindi sila naniniwala. Or because you know this place, Chorazin, Bethsaida, and Capernaum, it is a place with the apostles, Capernaum, and some of also the apostles, the apostle Andrew, John, and yan, taga-rito yan sila. And then this place are really place where na mararami talagang makasalanan. Dahil itong lugar na ito ay dahil ito ang entrance going into Israel.
na kung papasok ang mga foreigners, dito sila dadaan ng lugar na ito. At yun, may mga mix na ang mga sangkatauhan dito. Yun, kapatid, na ay ang mga tao ay hindi sila nananampalataya sa Panginoon dahil sa kasamaan, sa kasalanan. At hindi sila, marami talagang mga kasama. At dahil doon, yun ang sinasabi ng Panginoon na, "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! And you, Capernaum, you lifted yourself up to heaven, and you would be put into the den." Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. He criticized them. Siya ay talagang na wala siyang nakikita sa mga sangkatauhan. Walang pagpakumbaba or pagsisisi. Now, they would change, repent, change. But wala talagang nakikita ang Panginoon. At dahil doon, siya ay nagsasabi na if Tyre and Sidon, if the things that I have made would happen in Tyre and Sidon long before they will change and wear a sackcloth and put ashes into their forehead. Ganun ang mangyayari. But yun, mga kapatid, dahil sa tinasan ng ulo nila sila ay sinabayhan ng Panginoon. At yun, mga kapatid, ano man ang naramdaman ng ating Panginoon nang siya ay nag-evangelize, siya ay nagpanaganap sa magandang balita sa lugar na ito, because this place is empty. And these three cities, Chorazin, Bethsaida, and Capernaum, is somehow along this place in Galilee. Yun, makikita natin na ano ang hinaharap ng ating Panginoon ng mga tao. But in spite of this, hindi siya nag-surrender sa sarili niya. Yun talaga, mga kapatid, kung tayo ay mag-mission or mag-announce tayo sa magandang balita, tayo ay mag-evangelize, there are people who would really run away from us and look at us. And some are left, may mga tao naman na naiiwan, na nanampalataya, but karamihan talaga ay hindi nanampalataya. Tumatakbo palayo kay Jesus. But yun ang naranasan ng ating Panginoon. But in spite of this, hindi talaga siya nagsusurrender. And he really pursue his mission na nag-announce o nagpalaganap ng magandang balita. Ganon yun, mga kapatid, gaano kahirap ang pag-evangelize na ang hinaharap ng ating Panginoon ay sa atin rin, ay harapin rin natin. At dahil doon na katulad ni Pablo, si San Pablo ay he go to Areopagus, and when he preached the gospel there sa Areopagus, na some people are iniiwan siya at some people are laughing at him. But mayroon talagang mga tao na nakikinig sa kanya ng kaunti. At yun ang binigyan niya ng magandang balita. At dito nag-umpisa ang pag-evangelize ng ating Panginoon, na gaano niya hinaharap yung mga
mga balakid or gagaano niya hinaharap sa paglalakbay niya at papaano niya na para yung mga tao ay mahikayat niya pabalik sa Diyos. Yun ang mga tao kung titingnan natin na dahil siya ay nag-evangelize ng mga lugar na ito at sa pag-evangelize ng ating Panginoon na yung mga kahirapan, papaano siya ay papaano nag-respond yung mga tao na hindi talaga makikinig sa kalooban ng Diyos. At yun ang masasabi ko mga kapatid na kahit naman ganon ang nangyayari, hindi siya nagsusurrender o he pursue his mission to preach the gospel to these people in Capernaum because some of the apostles are coming from this place. In spite na dito siya ay kumukuha ng mga alagad niya na sila si Santiago at saka yung mga fishermen because this place is along the seashore. At ganoon mga kapatid na ang pagpalaganap ng magandang balita ay hindi talaga madalian. Ngayon na ang ating Panginoon ay nagpapatuloy pa rin. He really go around and proclaim the gospel. He do miracles, cleanse the leper, heal the sick, rise the dead, and keep the blind and see. Nakakakita ng mga bulag. Yun mga kapatid na at saka sinasabi ng ating Panginoon na doon sa mga tao na but you Capernaum, will you be lifted up to heaven? You will be thrown down to the place of the dead. For if the miracles which were performed in you had been performed in Sodom, it would still be there today. But I tell you, it will be more bearable for Sodom on the day of judgment than for you. Na kung ang nangyayari sa Capernaum ay nangyayari rin sa Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah would be still there now. But because of their hard-headed na hindi sila sumusunod sa kautuban ng Diyos, na judgment would be bearable on you on the day of judgment. Yun mga kapatid na ating makikita paano ang hinaharap ng ating Panginoon sa pagpalaganap ng magandang balita. Na itong Panginoon, masasabi natin na when He came there and presented Himself as what He say is, it is true. Some people are not listening to Him. Maybe they consider Jesus as a lunatic because a lot of people does not believe in Him. But remember mga kapatid, na itong Jesus na dumadating sa lugar na ito ay isang Panginoon na nanggagaling sa langit. Siya ang si Jesus na hindi lang siya teacher, hindi lang siya prophet, but itong Jesus ay ang naglikha ng sanlibutan. He is the creator of heaven and earth. Perfect, absolute, and very powerful God. That's why
na itong Panginoong Hesus ay maniniwala tayo sa Kanya. Siya ang anak ng Diyos. Nilikha siya ng Ama na He is the begotten Son. Ano ba yung begotten Son? Jesus is originated from the Father. He is the begotten Son, not made. Na God, the Father, crafted Jesus and created na kaparihan ng Ama. Na yung kapangyarihan ng ating Panginoon na bigaten, na He is begotten, not made, but yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus ay kapantay sa kapangyarihan ng Ama. That is how na God the Father is, na ang God the Father, He created a begotten Son na kaparihan niya na kaparihan niya ng kapangyarihan. That's why Jesus originated from the Father, and the Father is unoriginated. Wala siyang wala siyang origin, but God the Son is originated from the Father. At itong Jesus ay spiritual. Siya ay spiritual na kapantay ang kapangyarihan niya sa Ama. That is how God the Father, who has His begotten Son, not made. And we are His people. Ano ba yung itong sangkatauhan? Tayo ay mga nilikha lang ng Panginoon. And we have a human life, biological life. Ginagawa tayo ng Panginoon. Yun mga kapatid, na kung titingnan natin na ang susundin lang talaga natin ay ang Panginoong Hesus. Kasi si Jesus ay begotten, not made. And na siya ay kapantay sa kapangyarihan ng Ama. Na susundin talaga natin kasi itong Hesus na nagmamahal sa Ama. At dahil sa pagmamahal niya sa Ama, sinusunod niya palagi ang kagustuhan ng Ama. At dahil doon na siya ay na ibinibigay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At tayong mga tao na nilikha ng Panginoon, na tayo ay ngayon ay nakatira at sa sunod ay tayo ay mupas-awi ng sanlibutan because we are contingent. Ano ba yung contingent? Contingent is now nakatira tayo ngayon at sa sunod ay mawawala rin tayo. That is how we are created. We have a human life and a biological life that we will not really remain in this world. We will pass away. Ang ating Panginoong Hesus ay nagbibigay siya sa atin ang Ama at saka ang Anak ay nagbibigay sa atin ng banal na Espiritu Santo na yun ang magbigay natin ng guide or siya ang mag-lead sa atin para tayo ay makagawa sa kalooban ng Diyos Anak at saka Diyos Ama. At saka duhol mga kapatid, we are only an adopted sons of God. Na kinakailangan na tayo ay sumusunod talaga sa kalooban ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang ating Panginoong Hesus, siya lang talaga ang tao na totoo o authentic person. Na itong Hesus na atin talagang dalhin ang kanyang buhay sa iba. Na we transmit His life to other people. Na we will become an instrument para madala. At saka dahil dito na siya ay nagbibisita ng mga lugar na ito ng Capernaum, ng Bethsaida, ng Chorazin, and Jesus is making miracles and performing many signs and wonders. But what had happened? The people
did not really receive Him because they did not repent. Hindi sila nagbabago sa sarili. Change. God is asking us to change. Believe the good news. Change. Believe Jesus, who is the Word of God. Believe always our God, our Lord Jesus. Ganun mga kapatid, na sa paglalakbay sa mundong ito, tayo ay, yung puso natin ay maniniwala talaga ng ating Panginoong Hesus. Kasi siya ay Panginoon na pinadala ng Ama para lang tayo mailigtas sa sanlibutan, sa kasalanan. Mailigtas tayo sa kasalanan. Yun mga kapatid na tayo na mga sangkatauhan na naniwala at talagang nagpa-practice na maging Kristiyano, na may buhay tayo na mapagmahal, may buhay tayo na magpatawad, may buhay tayo na maawain tayo at madasalin tayo. Yun ang dapat na pamumuhay natin na mga anak ng Diyos, adopted sons and daughters of God, in order that our God would really magbabasbas sa atin at tayo ay mamumuhay na in abundance of our life all throughout eternity, na makaabot tayo sa kaharian ng Diyos. Yun mga kapatid na mga tao na nagpa-practice talaga sa maging totoong Kristiyano, na mayroong pag-ibig, mayroong pagpatawad, kasi yun ang dala ng ating Panginoon na sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama. At dahil doon, siya ay nananaig sa buhay, na siya ay namamatay doon sa cross, but after 3 days siya ay nabuhay muli. Yun ang ating Panginoon, na magkaroon tayo ng pananampalataya at maniniwala tayo sa Kanya. Sa salita ng Ebanghelyo ni San Juan, chapter 1, verse 12, that to those who believe and accept Jesus would become a children of God. Tayo ay mga anak na ng Diyos. But to those who did not believe in Jesus, they would already be condemned. Yun mga kapatid, na tayo para na magkaroon tayo ng kaligtasan sa buhay, maging mga anak na tayo sa Diyos, kailangan na mamumuhay tayo na nanampalataya at naniwala sa ating Panginoong Hesus, na sa paglalakbay natin, isusuot natin ang totoong Kristiyano, na madasalin tayo at sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Yun lang mga kapatid, na para sa ating kapakanan sa buhay, na ang atin talagang gawin ay natin si Kristo sa iba. We transmit Jesus to other people. Yun lang talaga, na para tayo ay magkaroon na tayo ng buhay ng ating Panginoon. At sa paglalakbay sa mundong ito, mayroon naman tayo mga banal na kita, o mag-aatin tayo ng banal na misa, at mag-rosaryo tayo palagi, at maggawa tayo ng mga works of mercy sa paglalakbay sa mundong ito. Yun lang ang kailangan natin para tayo ay hindi mapariha sa mga tao na hindi sumampalataya, at talagang sinabihan ng Panginoon na woe to you, Chorazin, woe to you, Bethsaida, woe to you, Capernaum, that you lifted yourself up to heaven. Kasi dahil hindi sila sumusunod o naniniwala sa Panginoon,
Ang kailangan lang talaga natin, mga kapatid, ay pananampalataya at maniniwala tayo sa ating Panginoong Hesus na itong Panginoong Hesus ay pinapadala sa Ama at ang buhay niya ay sakripisyo lang talaga at ibinibigay niya ang buhay niya para sa kaligtasan ng sanlibutan. At yun ang gagawin natin sa ating buhay para tayo ay makaabot sa kaharian ng Diyos, na yon ang patutunguhan natin. Nagsasabi ang ating Panginoong Hesus sa Romans 8:28 na yung kahirapan na naratnan natin sa mundong ito ay hindi ikapantay sa kaligayahan na maharap natin sa buhay na walang hanggan. Yon, mga kapatid, na maniwala tayo at nanampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus palagi at susundin natin ang buhay ng ating Panginoong Hesus sa paglalakbay sa mundong ito. At yun, mga kapatid, I really also pray for our organizers of this yung ating ginagawa ngayon, ang ating kapatid sa Cagayan na siya ay he really exert his effort to evangelize ating kapatid na si Trevor na siya ay his zeal to evangelize na a missionary, because all of us are missionary, and papasalamatan natin ang ating kapatid na siya ay hikayat or his desire to preach the gospel para sa pagsiwalat ng magandang balita sa pamamaraan sa Facebook. At pasalamatan natin ang ating kapatid na si taga Cagayan. Praise the Lord, hallelujah. Daigon ang Diyos palagi, kasi yun ang ating magagawa sa buhay na papasalamat sa Panginoon. Yung sinasabi ng Panginoon na in everything that has breath, praise the Lord, in Psalm 150 verse 6, na tayo ay yun lang ang magagawa natin na magpuri tayo sa Panginoon. At salamat, brother, sa pagbigay mo sa akin ng panahon na nakapag-lingkod ako sa ating mga kapatid sa pag-evangelize dahil sa ating programa karon na ginagawa natin. At basbasan kayo ng ating Panginoon sa ngalan ng Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. So our country is really affected with this coronavirus. We always praise God and thank God because itong mga nangyayari, may magandang kahinatnan ito para na tayo ay malalapit na tayo sa Diyos. Ating papupurihan ang Panginoon, papasalamatan natin siya palagi. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan, mga kapatid, maraming salamat po, Father Ray, sa inyong mensahe ng mabuting balita. Tunay po na ang ating buhay ay kailangan tayong magtiwala sa Panginoon. Kailangan tayong manalig kay Jesus. Kailangan natin tanggapin si Jesus, hindi lamang po sa salita, kundi sa ating gawa. Accepting Jesus as our God, Savior, and King. Amen. So tunay nga po, mga kapatid, sa oras pong ito, patuloy po ating isama sa ating
intention sa araw na ito ang ating minamahal na Santo Papa, Papa Francisco, 10 ng mga obispo at lahat ng mga kaparian, mga seminarista, gayon din ang lahat ng mga misyonero sa buong mundo na sila'y pagpalain, gabayan, at ingatan ng Panginoon sa panahong ito. Isama rin po natin sa ating mga panalangin lahat ng mga kapatid natin, mga frontliners, mga doktor, mga nurses, mga nagtatrabaho sa ospital, mga pulis, mga sundalo, na sila po'y lahat ingatan ng Panginoon, mga health worker, na nawa po ang Panginoon ang siyang mag-ingat po sa kanila. Gayun din po, isama sa ating panalangin ang lahat ng mga minamahal natin na may karamdaman po. Mapa sa ospital o mapatahanan man po, may pambili man o wala ng gamot. Isama ito sa panalangin sapagkat tunay na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, si Jesus, ay dakilang manggagamot. Amen? So, sa oras pong ito, mga minamahal, samahan niyo po ako. Tayo po'y sama-samang dumulog sa presensya ng ating Panginoon. Hingin natin sa Kanya ang espiritu ng pagpapala, ang espiritu ng biyaya, ang espiritu ng himala ay pagkaloob po sa atin. Tunay po na ang Panginoon ay kumikilos at tunay din po na siya'y nakikinig sa ating mga panalangin. Ipatong po ating kanang kamay sa ating mga ulo at angkinin mo, kapatid, ang panalangin ito ng kagalingan pinagkakaloob sa iyo. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng langit at lupa, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Pinupuri ka namin, tinadakila, itinataas sa lugar ng Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, sa oras pong ito, narito ang iyong mga anak. Lumalapit kami, nagpapakumbaba kami. Hugasan mo kami, Ama, mula ulo hanggang talampakan ng kabanal-banalang dugo ni Jesus na siya'y napako sa bundok ng Kalbaryo. At sa oras pong ito, makapangyarihan Diyos, padaluyin po ninyo ang iyong pagpapala, himala at biyaya. Saliksik mo laman ang aming mga puso, batid mo laman ang aming mga isip. Wala kaming maitatago sa iyo, aming Ama. Kaya naman po sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang lahat ng mga nakikinig sa mga oras na ito, Panginoon, ay hawakan mo, pala mong kamay. Ang kamay na nakapatong sa kanilang mga ulo, Lord God, inaangkin po namin ito ay kamay mo na ipinapatong po sa amin. Tunay, Panginoon, na ikaw ang makapangyarihang Diyos, ikaw ang Diyos ng himala. Kaya sa mga oras pong ito, aming Ama, padaluyin po ninyo ang espiritu ng kagalingan sa mga minamahal kong kapatid na nakasubaybay. Mga kapatid ko na kayo nakikinig, nananampalataya, kaisa ng panalangin ito. Sinabi mo, Panginoon, na dalawa lapang sa lupang magkaisang manalangin ay diringgin ni Yahweh sa kaitaasan. At dalawa lamang sa lupa, dalawa o higit pang natitipon sa iyong pangalan, Panginoong Jesus, winika mo, ikaw ang nasa kalagitnaan. Yes, Lord God, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, sapagkat tunay na ikaw ang Diyos ng himala, ikaw ang Diyos ng pagpapala. Kaya sa oras na ito, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus, na walang hanggang kaliwanagan, ano man ang iyong karamdaman, kapatid, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ano man ang iyong mga kahinaan, kapatid, in the name of Jesus. Ano man ang mga problema, suliranin mo sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Ikaw na nakikinig, ikaw na nakapatong ang kamay sa iyong ulo, kapatid, angkinin mo ang kagalingan. Angkinin mo ang himala, dumadaloy mula sa trono ni Jesus. Angkinin mo ang biyayan, dumadaloy mula sa trono ng dakilang Diyos. At sa oras na ito, kapatid, manalig ka. Ikaw ay ginayakap ng Panginoon at sa oras na ito, ginagawad sa iyo ang himala. Iginagawad sa iyo ang pagpapala. At sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus na walang kakaliwanagan, ikaw masamang espiritu ng karamdaman. Ikaw masamang espiritu ng mga problema at suliranin. Ikaw masamang espiritu ng kaguluhan ng tahanan. Ikaw masamang espiritong kawalan ng pag-asa at kawalan ng pananampalataya sa Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, inuutusan kita, dinuduro kita, at winawasak ang iyong kapangyarihan. At sa oras na ito, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus, tinatapos namin ang iyong kapangyarihan sa mga taong nakikinig na oras na ito. At inaangkin namin ang espiritu ng kalayaan, inaangkin namin ang espiritu ng himala, inaangkin namin ang espiritu ng pagpapala. Sa pangalan ng Panginoong Jesus na wala hanggang kaliwanagan, Ama, nananalig po kami na ang biyaya ay dumadaloy mula sa iyong trono.
Ang biyaya mula sa iyong dakilang puso, Panginoon, ay tumadaloy sa mga kapatid kong nakasubaybay at nakikinig sa mga oras na ito. At sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus, Panginoon, inaangkin po namin dakilang Diyos ang himala. Inaangkin namin ang pagpapala. Inaangkin po namin ang ganap na kalayaan sa lahat ng aming mga suliranin, sa lahat ng aming mga problema. Kaya dakilang Diyos, marami pong salamat aming Diyos. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa himala, pagpapala at kalayaan na ipinagkaloob mo sa mga kapatid kong nakasubaybay sa programa ng GSK Healing Online. Kaya nananalig kami, Ama, at sa oras tubong ito, Panginoon, ibinabalik namin ang papurit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus, kasama ng Espiritu Santo, kaisa ni Maria na aming ina, magpasawalang hanggan. Amen at amen. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Our Lady of Mount Carmel, pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Tunay po, Panginoon, sa iyong pangalan, merong himala. Kaya mga kapatid, salamat po sa inyong pagsubaybay, pakikinig at pakikisama sa akin sa programa ng GSK Healing Online. Huwag pong kalimutan, kayo po'y aking inaanyayahan. Ako'y samahan sa bawat araw na ating paglalakbay ng mabuting balita